Mapagpalang umaga na naman po. Happy Valentine po sa lahat ng nakikinig, nanonood ng ating munting video. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cyril. Dito po tayo sa kanyang tindahan, sa kanyang tahanan, sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Narito po tayo para mag-aral ng Biblia. Ang dala po natin, poemen ng Biblia ng mga pastor. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang po ang Valentine Day. Yang Valentine Day po, yan ay pangalan ng isang paring Katoliko na ang pangalan Saint Valentine. Di ko lang po alam kung saan siya nagmula, kung anong nationality ni Valentino, ni Father Valentino. At ang kamatayan niya po is February 14. Ito pala yung kamatayan niya. Yung kasaysayan na bawal sa mga ibang istorya para panahon daw ng giyera. Panahon ng giyera ay pinagbabawal ng simbahan ng magkasal. Itong si Father Valentine, meron siyang ikinasal sa araw ng digmahan. Kaya nalaman po ng puno ng Roma, siya po ay pinatulang kamatayan at ang kamatayan na ginawad sa kanya ay February 14. At bago po siya namatay, habang nakakulong po si Mr. Father Valentine, meron siyang gwardiya, nagbabantay na isa sa kanya, gumawa siya ng sulat. At yung sulat na yon, doon bandang dulo po, sabi niya, from your Valentine. Ibinigay niya po yung sulat na yon doon sa anak na babae na kanyang gwardiya. From your Valentine. Yan. Kaya naging popular po yung Valentine. Doon po pala ginuha yan doon sa sulat niya. From your Valentine. Yung anak ng babae ng kanyang sundalong nagbabantay sa kanya. At tinatulan po siya ng kamatayan ng February 14. Kaya po pala pagka-14, nagsimula po yan sa Europa. Sa Europe. Sa ilalim ng Roman government. Po, at lumaganap sa buong mundo yan. Kaya ngayon, hindi lang po dito sa ating bayan na Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, ang pagdiriwang ng Valentine Day. Nagkataon ngayon, Sabado dito, alam nyo naman mga Pilipino, sigurado, masaya yan. Walang pasok Diyan natin makikita yung mga maraming date-date dyan, mga nagliligawan, magsingirog, ayan. Yan ay haraw ng puso. Pero yung kulay pula, hindi ko po alam bakit naging pula. Kasi yung pula, sinisimbolo ng digmahan, war. Yan. Yung napanood ko nun sa pelikula, American movie, ang sabi ng isang sundalo, ay yung sundalo po, tsaka yung babae, nakita niyo yung babae, I love the woman in red. Yan. Ganun naman yung napanood ko nun, no? Kasi naka-red po yung babae. Siyempre, alam niyo yung mga sundalo, kung saan sila mapunta, gumigimik sila pag hindi na po nila pag-stop ang digmahan. Yan. Pero sa Bible po, ang pag-ibig naiiba. Tingnan nyo po kung paano natin makikita yung salitang pagmamahal o pag-ibig ng Biblia. Pero bago tayo papalaod doon, tayo muna po ay panandaliang lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siyang manguna sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo kami
sa aming pag-aaral ng iyong salita sa oras na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa mababasa natin itong pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Dito po sa unang 1, chapter 4, verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig yun. Kaya kung inyo pong alamin kung saan nagmula ang pag-ibig, ang maganda palang i-search natin ay Biblia. Ay yan palang pag-ibig specific. Ano sabi ni Juan? Sa 1:4, unang 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Ang utos, mag-ibigan tayo. Hindi mag-away tayo o whatever. Pero nangyayari po habang lumilipas ang panahon, may mga mag-asawa, napakasarap po ng kanilang pagmamahalan. Dumating na sila sa may edad po sila. Kung kailan nagkaroon ng edad at saka po nagiwalay. Isipin niyo po yun. Maraming ganyan po. Na yung lalaki humibig sa ibang babae. Kaya nawasak yung pamilya. Dahil sa pag-ibig ba yun, kaibigan? Hindi. Yan ay lust of flesh ang tawag dyan. Dahil siguro yung lalaki kahit may edad na, alam nyo, eto, may isang couple na siyempre pagka may edad na po sila, yung lalaki, meron pa siyang pagnanasa. Yung babae, normally, nawawalan na po ng pagnanasa yan. Kaya yung lalaki po, naghahanap ng iba. Meron ko po naman nakausap ko. Ang tanong ko sa babae ganito, nagkakaroon pa ba kayo ng pagtatalik ng asawa mo? Sabi ng babae, senior na pareho senior ito. Sabi ng babae, wala na akong gana. Paano yung asawa mo? Siyempre, naghahanap pa yan, sabi niya. Kaya nilalambing-lambing ko na lang, sabi niya. Pero para sa akin, wala na, sabi niya. Yan. Kaya yung lalaki po, naghahanap. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kung kailan nagkaedad at saka nagiwalay, yung pala, umibig siya sa mas bata. Alala nyo ba si Freddy Aguilar? Freddy Aguilar, anak. Ilang taon po yung naging asawa niya? 16 years old, minor de edad. Sa batas po natin sa Pilipinas, sasabi nga ni Trixie Angeles, isang abogado, immoral yan. Sa isang pamilya, halimbawa, yung anak na babae at nag-asawa ng may edad sa kanya, pwede pong magdemanda yung nanay or tatay nung babae dahil minor de edad siya. Pwede siyang magdemanda. Idemanda niya po yung lalaki. Kasi bawal nga po ang batas na yan na mag-asawa na minor de edad. Kaya sabi ni Trixie Angeles, lumabag ka sa batas, sabi niya. Ang tawag yata dyan, corruption of minor. Pero katwiran naman ni Freddy Aguilar, sumangayon naman yung magulang nito na maging asawa ko kanilang anak. So hindi po sila pwedeng kasal sa simbahan dahil minor de edad nga siya. Maging ang simbahan po ng Katoliko, hindi kayo kakasal, kaibigan. So ang ginawa niya ay meron siyang kaibigan na Muslim sa Mindanao. So doon po sila nagpunta. Doon sila ikinasal sa Islam. Kasi sa Islam po, 9 years old yata sa kanila, pwede nang mag-asawa.
Actually, si Propeta Muhammad na kanilang pinaniniwalaang propeta, ang kanyang asawa ay 9 years old. Dalaga na daw po yan. Naka-record po yan. Kaya siguro ang mga Muslim, ganun na lang po kanilang ikinasal. Sa Islam, si Freddy Aguilar. Naging issue pa nga sa mga Muslim yan. Sipin mo, hindi naman siya Muslim dahil may kaibigan, kinasal. Sabi nga ng ibang Muslim, sigurado ka ba susunod dyan si Freddy sa ating reliyon? Oh. Siyempre, kung isa kang Muslim, titignan mo yung bagay na yun. Parang nung tumakbo po si Robin Padilla pagka-senador. Ang sabi ng isang Muslim, na mga nagtuturo po Muslim, hindi nga sumangguni sa amin yan eh. O kita nyo? Hindi sumangguni sa amin yan. Kaya napapanood ko po si Wally Carbonell, isa pong Muslim din. Minumura niya nga si Binoy eh. Hindi naman Muslim yan, nagmumuslim-musliman lang yan, sabi ni Wally Carbonell. Panoorin niyo si Wally Carbonell sa YouTube. Ganun po pala. So balik tayo para lang meron kayo sidelight doon na pwedeng magdemanda yung nanay tatay ng isang babae. At maraming nangyaring ganyan. In reality, nagdemanda talaga. Para yung babae hindi matuloy sa kanilang kaibangan ng kanyang boyfriend. Kasi minor de edad po siya. Ang allow po sa atin is 18 anyos. Hindi 16. Kaya minor yan. Kaya corruption of minor yan eh. Pero sa Diyos po, ang sinasabi niya, yung pagmamahal pala o yung pag-ibig ay saan daw magmula? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Kaya pala inuutosan tayo mag-ibigan. Hindi ko mo sinabi mag-ibigan, kahit minor de edad, ibigin mo. Ibig sabihin ng about sex Pwede mo naman mali pero walang ganon. Pero hindi eh. Ay yung sinasabi ng Diyos ng Salumang Tipa na magpakarami kayo. Isa pang ginagawa nilang palusot eh. Ayan, sinabi ng Diyos, magparami kayo. Palusot lang nila yan. So sa Biblia po pala, kaya tayo umibig sapagkat doon tayo natuto sa pagmamahal ng Diyos. O, tuloy na natin. Unang 1:4-7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak ng Diyos, kay Jesus po tinutukoy, at kumikilala sa Diyos. Ayan. 8. Ang hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pag-ibig. Ibig sabihin ng hindi kumikilala sa Diyos, yung hindi mo minamahal ang kanyang anak na si Jesus. Hindi mo minamahal ang kanyang anak na si Jesus. Ibig sabihin, pag sinabi, ay, mahal ko si Jesus, kaya nga ako, deboto ako kay Jesus, kung ano-ano pa eh. Pag sinabi mong mahal mo si Jesus, kailangan sinusunod mo si Jesus. Parang sa mag-asawa, kaya mo minamahal, kaya kanya minamahal, nagsusunuran kayo sa inyong mga gusto. Ano po? 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo, dito po sa lupa, ang kahit sa isang anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Para po magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ipinadala po ang Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin po, one and only child. Walang iba kundi si Jesus. Anong gagawin natin sa Jesus dito? Para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Dito naman sa sulat ni Juan pa rin. Sa 1:3-16, ganito po naman na nakatala. Babasahin natin.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus po, upang ang sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin po pala nating mga tao ay sasampalatayanan natin si Jesus. Pag sinabing sasampalatayanan mo si Jesus, ibig sabihin po, babasahin natin 1:36. Ito po yung kumpletong pananampalataya. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung tamang pananampalataya pala nating mga tao, hindi mo lang mamahalin si Jesus, kaibigan, kundi susundin mo si Jesus. Yun po yung tamang pananampalataya ng gusto ng Panginoon Diyos. Ang tayo ay maniwala kay Jesus, at the same time, susunod tayo sa Kanya. Hindi po pwede ko sabihin, ay ako naman sumasampalataya ako kay Jesus. Pero ayaw mo naman sumunod. O halimbawa, ganito. Hindi ba karamihan ng mga tao naman talagang minamahal si Jesus? At iba, pinakikita nila yan sa iba't ibang pagkakataon. Halimbawa, piyesta ng Santo Niño, piyesta ng Nazareno. Pinapakita nila ang kanilang pagiging pagmamahal kay Jesus na sila ay mga deboto. Deboto, ibig sabihin, dinidibot nila ang kanilang buhay kay Jesus. Pero kung tingnan mo, yung kanilang ginagawa, taliwas sa gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus, sundin siya. O tingnan natin. Dito sa San Mateo 28, ganito po ang nakasulat. 28:20 ng Mateo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yung nagmamahal kay Jesus, yung sumusunod kay Jesus, ang sabi ni Jesus mismo sa kanyang mga lagad noon, turuan silang sumunod. Sumunod. Kanino? Sabi ni Jesus, sa aking mga utos. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Pag sinabi mong isa kang mananampalataya, kailangan kung sinasampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesucristo, dapat pinakikita mo yan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya mismo. Kasi sa Kanya ka naniniwala, sa Kanya ka sumasampalataya. Pero kung hindi ka naman sumusunod, kaibigan, basahin natin muli, 1:36. Ano po ang mababasa natin? Nakakatakot, kaibigan. Ulitin natin 1:36. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod kay Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay. Kita nyo? Sa halip, mananatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Kaya sinabi ko nakakatakot. Mismo ang Diyos mapupuot sa iyo, kaibigan. Kahit ipatato mo pa ang mukha ni Jesus sa iyong parte ng iyong katawan, kahit saan gusto mong ipatato dyan, malaya ka. Sigurado ka ba? Mukha talaga ni Jesus yan. Yun ang tanong. Kasi meron sa kasaysayan na yung mukhang yan na nakikita natin karamihan ay drawing yan ni
Michelangelo. Minsan merong artista ng Amerikano, kamukha niya yan. Kaya sabi niya, ayan, kamukha ko yan. Yun drawing ni Michelangelo. O, kita niyo. Hindi ganun ang parahan na gusto ng Diyos. Pagsunod sa kanyang anak. Kaya nga binigay, sabi niya para sundin. Hindi yung ipalagay mo sa katawan mo, ipatato mo. Tapos ipagmamalagay, deboto ako ni Santo Niño, deboto nga ako ni Nazareno. Pero anong buhay mo, kaibigan? Anong buhay mo? Ako simple lang, masama't mabuti. Paano mo malalaman mo yung masama? Pag nakita mo yung mabuti. Paano mo makikita ang mabuti? Pag ginagawa mo masama. So, kung mawa tayo pagsunod, yun ay makabubuti para sa buhay natin. Sapagkat pag hindi tayo sumunod, ang sabi ni Juan, ang Diyos ay napupot sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, pinapaliwanag mo po sa amin, sa aming mga tao, kung paano namin ipakita ang aming pagmamahal sa iyo. Ang pagmamahal namin pala sa iyo ay ang ibigin ng iyong anak. Ibigin, hindi lang ibigin, kundi sundin ng iyong anak. Sapagkat dito nababatay ang aming pananampalataya. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Dito tayo sa Barangay 96. Sonit District 1, Tondo, Manila. Sana po kayong mga nanonood ng video ito, meron naman naiiwan po sa inyo. Sige po, God bless us all. Bye-bye.